What's up sa mga kahombre ko dyan? Kamusta kayong lahat? Hey. Nako po, grabe to Magandang araw na naman. Mga kahombre ko, kakakain ko lang. Kayo ba? Kumain na ba kayo? Oo! Kumain na kayo? Grabe yun. It's been a tough night. Tough evening mga kahombre ko. Kasi grabe. Imagine ninyo. Yung nangyari na yon kagabi was very tough. Kawawa yung kapitan, no? Grabe yan mga kahombre ko. Pero meron akong konting announcement today, no? Nag-live ako dito sa Facebook ko kasi anong tawag dito? Ayokong bigyan ng stress yung YouTube channel ko ngayon dahil na tayo mga kahombre ko. Anong tawag doon? Na 18 and above na restriction yung bago kong upload ng isang araw. Nag-18 and above. I think naglolo ko na naman si YouTube. So, ayoko lang bigyan ng stress kung mag-live kasi ako sa YT. Baka mamaya sa upload ko tonight, medyo pumangit yung stats, di ba? Ganyan yon. Stick tayo sa algorithm. Anyway, mga kahombre ko, tonight, ayan, ang dami nang nanonood. Grabe, sobrang dami. Ngayong gabi, mga kahombre ko, alas 7 po ng gabi, no? Meron akong bagong upload. Sino ang nakapanood? Sinong may alam ng storya ng isang tao ko no? Na nanlaglag kay Fuji News? Naalala niyo yun? Yung sinasabi ni Norman Gusgusi na may nanlaglag daw sa group chat ni Fuji News. At ang nangyari niyan, nilaglag sa kanya lahat ng pangalan. Oo. yung tao na yon, mga kahombre ko, ay na-interview po natin. Yon. So, bali mamaya yon, mga kahombre ko, 7 p.m. Matatawa kayo sa storya na ito. Diyos ko, Lord. Nako. Grabe to, mga kahombre ko. Ang tindi nito. Ano nangyari dito? Yes, and mga kahombre ko, this coming Saturday, ngayong Sabado, meron po tayong humanitarian. Which humanitarian galing sa pera ng mga nanood sa akin sa YT at medyo meron din dito sa YouTube. Sa Facebook. Meron tayong 108,000 plus 5,000, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 113,000 pesos yon mga kahombre ko. Na, syempre, 108,000 is equivalent to 108 na sacks ng rice. Papakita ko yun sa inyo. Tapos, yung natirang 5K, dadagdagan ko na lang siguro kahit mga 20K or 30K. Bibili tayong mga delata para may kasama siya. Kasi kada isang pamilya, 5 kilong bigas ang ibigay natin. Tama? So, yun. More or less, mga kahombre ko, sa kalkulasyon namin, meron tayong mapapamigay na 540 na tigli 5 kilong bigas. Which is, man, that's nice, diba? Makikita nyo naman po lahat yan. Pero hindi ko kaya, kasi alam nyo yan, si Norman Gusgusin, madalas na sinasabi, triplihin ko yan, dodoblihin ko yan. Ako hindi ako ganun. Doon lang ako sa realistic. Siguro mga 20, grabe na yung 30K na kaya kong idagdag dyan, mga kahombre ko. Okay, so kasi, alam nyo yun, hindi naman ako napakayaman, alam niyo yun? Syempre, may pamilya na ako, hindi tulad dati na nakakapag-angas-angas ako ng kung ano-ano. Ngayon, hindi na ganun. So, you should understand that too. Pero, yes, magdadagdag ako kasi kailangan din na may delata. Kasi parang ang onti masyado, mga kahombre ko, pagka 5 kilong bigas lang, alam niyo yun? So, iniisip ko nga, ano kaya maganda, mga kahombre ko? Delata ba? Or, I don't know, toothbrush, Colgate, shampoo, ano bang mas mahal dyan usually? Ano kaya? Or talagang idelata ko na lang, no? Para tapos na, di ba? Ayun, ewan ko. Ilalive ko po yan, mga kahombre ko, sa YT ko para makita nyo lahat. Yung resibo, 108,000 pesos na tapos yung may 5,000 pa after nun, 5,000 pesos. So, idadagdag ko na lang po yun sa mga delata. So, yun na yun. Tapos na. So, tas i-repack. Naka-live yan. Repack. Ilalive ko yan from the moment na nag-grocery ako sa repacking at saka syempre sa pamimigay. So, 3 times live yan, mga kahombre ko. At hindi po monetized ang live. Alam nyo naman yan.
And then, yun, bahala na kayo kung papanoorin nyo ulit pagka-upload. Basta, kailangan ko yung ipakita sa inyo sa YouTube channel ko yan para at least clear sa inyo na yung pera ay nandun. Diba? Exciting din yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung idea nito si Norman Gusgusin was right kung ginawa niya to ng tama. Kaso hindi niya to ginawa ng tama, mga kahombre ko. Diyos ko. So, yun lang, mga kahombre ko, na, well, pumunta lang ako dito kasi gusto ko lang sabihin sa inyo na tonight, meron pong napakagandang content sa aking YT. Alas 7 ng gabi yan, mga kahombre ko ha. In-interview po natin yung nanglaglag daw kuno kay Fujinius na sinasabi ni ni Norman Gusgusin. Nakita nyo kagabi, itinatanggi niya, di ba? Hindi ako yan. Siyempre, malamang itatanggi mo yan. Oh! Grabe, kakilala mo nga, itinatanggi mong kilala mo eh. Di ba? Pero mga kahombre ko, marami pa kayong aabangan this week ha. Like mabibigat. Sobrang bigat mga kahombre ko this week. Nagsalita na rin po, na-interview ko na rin po yung isa sa mga malulupit din niya na vlogger. Yung presidente ng FFCI sa Amerika, mga kahombre ko, ha? Yung, grabe, yung dami din perang nalikom daw nun, sabi niya. May mga patunay din siya. At, mga kahombre ko, I think, Saturday or Sunday, my God, meron pong isang babae na i-interviewin ko, mga kahombre ko. Tungkol po ito sa naging connection ni Mary Ann, yung nawala na ngayon, at ni Francis Leo Marcos, Norman Gusgusin. Eto mga kahombre ko, medyo dark yan ha, pero ako hindi na ako magko-comment. Hayaan ko na lang yung ini-interview kong mag-comment kasi dark na to. Mga kahombre ko, ito na yon. Papunta na tayo sa padilim na po ng padilim. Okay? Now we will be in the depths of impyerno, mga kahombre ko. Iba to iba to. So, alam niyo yun, medyo kinikilabutan din ako, but you know, wala eh. Dito nyo na ako nilagay and I'm sure you are there to actually support me. So, wala na din akong choice but to do it, mga kahombre ko. Crazy yon, mga kahombre ko. Crazy. Yun lang naman. Ba't nawala na yung mga ito sasagot lang ako ng konti. Ba't nawala na yung mga sports cards? Ba't nawala na yung mga sports car niya, kahombre? Nawala na yung sports car niya kasi hindi kanya yun. In the first place, hindi kasi talaga kanya yun. So, talagang mawawala yun. Sino? Si Papsi Nasukir? Nako, matrain nga si Papsi. Abangan nyo, yes, oo. Siya, na-interview na natin. So, man, abangan nyo. Ang lala po ng revelasyon ng tao na ito. God. Oh my God, man. Kaya pala ganun na lang ang galit ng mga OFW sa kanya. Kasi, mga kahombre ko, hindi po hundreds of thousands, million, mga kahombre ko. You'll hear this. Crazy to, mga kahombre ko. Grabe to. Nakakaano to. Grabe to. Crazy. Padilim ng padilim, parang bibig ni Gusgusin. May nagsabi pa dito na mag-ingat ka din, kahombre, kasi matalino Ingat ka, boss, matalino din si FLM. Tama naman, oo. Alam nyo, mga kahombre ko, sa bawat laban, ito suggestion ko lang sa inyo, in the near future, kapag meron kayong makakaharap, makakalaban, makakonfront, you will need to be careful. Kasi yung pinaka-last na dapat mong gawin ay ibaba ang guard mo. Okay? Sa bawat taong nakakalaban mo, hindi mo pwede yan maliitin. Kahit yung tipong durug na, yung wasak na talaga, alam mo yon, hindi siya acceptable. Alam mo yon, dapat kahit durug na yan, naka 100% ka pa rin. Lagi niyong tandaan yan, mga kahombre ko. Sa kahit na anong laban ng buhay, wag kayong magmamaliit o mangmamaliit ng tao o ng gawain. Wag. Always be at the fullest of your capability. Kasi tanging yun lang ang magiging way mo para wala kang maging pagsisisi sa huli.
Okay? Kahit durog ng kalaban mo, always make sure na naka 101% ka. Yung tipong gutom na gutom ka. Tandaan nyo, mga kahombre ko. Ayan. So, nag-comment ata si Idol, si Boss The Kings. Oh, ayan. What's up, The Kings? So, yun, nakakatawa. Nanonood ako ng mga video mo, The Kings. Tuloy mo lang yan. Video lang kayo ng video, guys. And ito, mga kahombre ko, isa pa. I will be out for few weeks or maybe a month. Pero itatry ko na mag-update kasi mga kahombre ko iyan din yun eh. Nabuksan ko na itong pintuan na ito na madalas na matinding pinaglalaban ng mga vloggers, ng mga OFW, ng mga tao, di ba? Pero syempre hindi nila totally mabuksan yung pinto tulad na nagawa natin na nabuksan talaga ni MG at ng mga kahombre niya yung pintuan na to na matagal nang sarado. O gets nyo? Now na nabuksan natin, hindi natin to pwedeng sarahan. I understand, kaya nga nagagalit kayo sa akin nung nakaraan, di ba? Akala nyo scripted and all. Hindi natin to pwedeng sarahan kasi it's gonna be harder na nabuksan ulit to. Diba? Pag ginaya na natin itong masara, it's gonna be super hard to reopen it. Okay na kailangan ng isa pa ulit na makagago, pero hindi na ako yon. Kasi ito pong sitwasyon na to, mga kahombre ko, hindi na ito mauulit kahit kailan. Kahit subukan ulit natin, hindi na po ito mauulit. Kung ano yung nangyari, yun na yun, mga kahombre ko. Ibang makagago na ang gagawa niyan, hindi na ako. So pag nasara ulit itong pintuan na to ni Norman Gusgusin, hindi na po ito mabubuksan ni MG. Ibang influencer na o ibang journalist na ang makakapagbukas nito. But definitely not me. Mawawala ako ng malapit sa isang buwan, mga kahombre ko, kasi syempre, Pasko. Okay, babalik muna ako sa bansa ko, 'di ba? Uwi muna kami sa Italia for a bit kasi syempre Pasko. Alam niyo 'yon? Kaya mahalaga po na nananawagan ako sa mga vloggers na sumusuporta sa akin at sa ginagawa natin na 'to. Huwag niyong bibitawan 'yan. Huwag niyong bibitawan 'yan. Medyo mawawala ako kasi syempre bakasyon, Pasko, alam niyo, lahat na ng klase ng holidays ay malapit na. So, make sure na nandyan pa rin kayo. Ikaw, The Kings, man, everybody, Bungo TV, si Food Genius, Savvy, si Attorney Savvy, everybody, man. Marami pa yan, mga kahombre ko. Sobrang daming tumutulong sa atin ng mga vlogger. Make sure, guys, na hindi nyo ito bibitawan. It's gonna be hard kasi syempre, ako nga yung big kuno na influencer, diba? Ninyo. Kaso syempre, we need to have a break too. Alam niyo yun. Pero man, itatry ko na mag-live, mag-ganto para ma-open to talaga ng todo, guys. Okay? Yun lang. Anyway, Bobo si Mangusin, si Casper ang naglalabas ng mga photos and videos. Hindi, kahombre ko, actually. We were once joking, mga kahombre ko. Pero hindi po totoo na si Casper naglalaglag sa kanya. Pero magbago siguro, mga kahombre ko, next week. Membership only ulit to, ha? Kasi nga tungkol sa kaso. Okay? Tungkol sa kaso, membership only. Ilalabas ko naman yung mga final ko. Okay? Para clear sa inyong lahat. Ilalabas ko na rin yung final ko kay Casper. So, yes. It's gonna be crazy. Then, yung wife ko din nag-file. Man, mga kahombre ko, this is hard. Alam nyo, kinalculate ko to. Mga kahombre ko. More or less, mga kahombre ko, tansya ko, he needs to spend at least 2.5 million para malusutan lang lahat ng to. Kumbaga, acceptance fee ng abogado, tapos bail, tapos yung mga counter affidavits. More or less 2.5 million ang kailangan itong tao na ito para ma-clear siya or else mawawaran to of arresto. So, yes. It's gonna be a hard battle po kay Norman Gusgusin. Sabi ko naman sa'yo, Norman Gusgusin, masyado kang nang mamaliit ng kalaban mo. Huwag mong gawin yun. Kasi dyan ka talaga madadali. Dapat lagi kang naka full potential. Huwag mong hahayaan
na maliitin mo ang kalaban mo. Kasi dyan talaga bumabagsak yung malulupit. Kahit yung mga stronger ones sa Roman Empire, dyan bumagsak. Kasi magaling, kasi malakas sila. Alam niyo yun, laging bilib sila sa sarili nila. But then, dumating ang point na yung minaliit nila, ayun mismo nakapagpabagsak sa kanila. Be careful, man. Be careful sa mga pinaggagawa mo. Mamayang 7 p.m., meron tayong update. Meron po tayong video, 7 p.m. sa YT ko. Okay? So yon mga kahombre ko. Boss MG, bago ka magbakasyon, maganda makulong muna si Kulaong. Kahombre ko, meron kasi tayong tinatawag na, anong tawag doon? Due process. Hindi po, yung pong mga pinagsasasabi nitong si Norman Gusgusin, malayo sa katotohanan yan. Ito yung totoo, yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung due process. Relax lang kayo. Kaya nga natin ginagawa ng content, hindi natin binibitawan kasi para fresh. 'Di ba? Kaya pasensya na kayo kung minsan paulit-ulit, ganito ganyan, but we need to. Kung gusto nating lahat ng katarungan, ganun talaga yun. Hindi po pwede mga kahombre ko na bitawan natin. Gets nyo? Wag nyong hayaan na mamatay itong issue na to kasi legit sobrang daming taong involved na dito ngayon. And actually, it's not even me. Sa akin mga kahombre ko, uulitin ko lang sa totoo lang di naman ako magfa-file ng case dyan sa tao na yan Siya talaga ang unang nag-file. Kaya yan nag-file. Wala lang. Kung gusto niya social media lang. Pero syempre, mga kahombre ko, kapag kinasuhan ka, ay dapat lalaban ka rin kasi hindi po pwede na depensa lang lagi. Dapat, opensa ka din. Hindi po pwede na puro depensa. Your best offense is defense. Sorry, your best defense is offense. Tandaan nyo yan, mga kahombre ko. Huwag nyo hayaan. Ano yan? Ikaw lang pwede magkaso. Di ako rin. Ganun talaga, mga kahombre ko. Huwag nyo hayaan na lagi kayong depensa lang. Man, banatan mo din. Di ba? Yan yung tama. Sir Idol, clue dun sa interview mo mamaya. Mukhang masaya yan. Masaya. It's fun. It's a fun content, mga kahombre ko. Panoorin nyo to, 7 p.m. Anyway, Nick Makino is watching. Putang ina, Nick Makino. Kamusta ka na dyan, man? Pinapanood ko yan si Nick Makino, mga kahombre ko, nitong mga nakaraan. In fact, eto, Nick, baka gusto mo makita. See? Pinapanood kita, nandyan ka sa ano ko. Diba? Ayan yung channel ko, see? Pinapanood kita, man. I watch you. Yan. Legit yan. Anyway, mga kahombre ko, ingat ka dyan, Nick. And continue on doing what you do, man. Maganda yung mga vlogs mo. I really like it. Kasi, naalala ko, noong ako ay OFW, I was something like that. Noong OFW ako. Ganyan din akong kahirap yung sitwasyon ko tulad nung nangyayari sa'yo. Pero, alam ko, nasa Pinas ka ngayon, man. So, do what you have to do, man. Business lang. You're lucky na kahit pa paano may nababalikan ka dito, di ba? Anyway, Boss MG, pwede mong kuhain na bodyguard. Walang niya ka. Mas mataba pa ata ako sa'yo. Ayop ka. Sabi ko sa'yo, nanonood din. Hindi. Ulitin ko. Gayahin ko yung boses niya. Sabi ko sa'yo, nanonood din ako sa'yo, par. Salamat, Nick, man. Respeto. You're a good dad. Kitang-kita naman. I like it, man. Alam mo yan, yung mga nakaraan na ginagawa ko sa'yo, ginawa ko kay Shobe. Man, kalimutan na natin yun. Bata pa ako nun. Ngayon naman, it's a different story, man. You know, I respect you guys. Good luck. And, alam nyo yun, good luck. Kaya mo yan. It's hard, but kaya nyo yan. Inunahan mo kasi, boss. At ikaw una na maliit sa kanya. Gumanti lang po siya. Kayo nang mamaliit sa kanya at ikaw din yung nagpasabog sa kanya kaya gumanti lang po siya, boss. Okay na. Sakit mo sa ulo. Okay, sige. Bahala ka sa buhay mo. Boss MG, may mga victim na ba ni Kulaong na nag-file? Marami. Oo. Yes, meron na mga kahombre ko. Marami-rami na din. So, ano po ito mga kahombre ko? Totoong patong-patong po ito. Hindi po ito trip-trip lang, trippings lang. Ito po ay legit.
So, kaso mga ka-hombre ko, hindi naman kasi tayo isip bata, alam mo yon na ipapakita, ito. Tapos na po tayo sa mga kaeng-engan na ganyan. Siyempre, we want to win this. So, we need to be serious in here. Hindi pwedeng chill-chill lang, mga ka-hombre ko. Alam niyo yun, we need to focus on this. Kasi, dapat, ang plano ko, panalo sa social media at panalo sa buhay. Hindi pwede natalo ako sa isa. Mas sasama loob ko, mga ka-hombre ko, pag natalo ako dyan. Tama, Boss The Kings, bobong comment. The Kings, ituloy mo yan, man. Kasi isa ka talaga sa pinapanood ng mga tao in regards to this thing. So, si Mac, man, guys, tuloy nyo yan. Kasi lalo na sa madaling araw, guys. Kasi doon talaga siya nagla-live. Alam nyo na kung bakit. So, dapat, mga ka-hombre ko, kayo ay mas maging mapagmatsyag. The Kings, man, everybody, lahat kayo, guys. Lahat kayo, do it. Lalo na pagka nag-break ako, man, kayo muna yan, guys. Kayo muna. Hindi, syempre, man, maglalay pa rin ako, baba na tayo, pero hindi content because ako at si Mimgad ay babakasyon muna kami. Siyempre, deserve namin. Lalo na si Mimgad, deserve niya rin magbakasyon, mga ka-hombre ko. Ako, kung makikita nyo lang, trabaho ng bata na ito is crazy. Ayan, kita nyo naman, online, di ba? Pagod na rin, mga ka-hombre ko. Siguro, he works 15 hours, 14 hours a day. Man, crazy to. Para lang makakip up kami sa inyo. Promise, mga ka-hombre ko. Hindi, itong mata ko, hindi ako stress kay Norman Gusgusin. Ako ay stress sa kakagawa ng content, mga ka-hombre ko. Legit, man. Walang tulugan para sa inyo. Legit yan. Crazy, mga ka-hombre ko. Antok na antok, pagod na pagod. Alam yun, lahat na po yan, mga ka-hombre ko. Kasi hindi lang naman yan basta content. Pinag-iisipan kung sino-sinong abogado mga kausap. Alam niyo yun, mga ka-hombre ko. Diyos ko. Ako naman kasi, mga ka-hombre ko, yung sitwasyon naman dito, hindi naman ako tulad ni Gusgusin na tumatawag, nagkukunwaring abogado kausap. Ako legit talaga. So, madami-dami yun. Alam niyo yun. Anyway, mga ka-hombre ko, yun lang. Huwag nyo nang pagtulungan yan nagko-comment. Mga baliw kayo. Wala yan. Anyway, mamaya na lang po mga ka-hombre ko, 7 PM sa YouTube channel ko. You'll have fun. Medyo mababa lang ang hype ko ngayon kasi inaantok ako. Gantong oras, alauna, inaantok ako. Okay? Have a good day mga ka-hombre ko. See you mamaya 7 PM sa YouTube channel ko. Okay? Love you all, man. Ingat kayo ha. Ingat sa mga biyahe. Love you, man. Bakasyon mo na, MG. Gatas na gatas ba naman eh. Fuck you. Alam mo ha? Alam mo. One love. Good fucking vibes.